Mapagpalang araw po, mga minamahal na mga kapatid, kaibigan. Sana naman pong panahon at pinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo po ay muling maturuan, mabigyan ng kalakasan at pagkalooban tayo ng dagdag na lakas sa tagumpay sapagkat kailangan po natin ang lakas sa tuwi na. Dahil po, we cannot live this life alone. We need God to rule and to give us the ability to conquer our weaknesses because truly, hindi po natin kayang mabuhay mag-isa na wala siya. Sa oras na ito ay matutunghayan po natin ang muling katuruan na ibinigay ng Diyos sa atin upang mapalawak pa ang ating kaalaman patungkol sa buhay na ating tinataglay na kung saan ay mas magiging mas matagumpay tayo kapag ipinamuhay natin ang mga salitang ito na ating matututunan at maririnig sa araw na ito. It is entitled, Strengthened with Power Through His Spirit. So, kailangan po talaga natin yung power o yung lakas o yung possess of control, authority, or influence, or the ability to act, or the influence over others. So, dominion. Katulad po ng ginawa niya sa unang mga tao noon na they were given the dominion to rule and to do what is God requires in their lives. So, tingnan po natin na ang Diyos mismo ay ninanais niya tayong magkamit ng kapangyarihang ito sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Dahil po tayo po ay spirit being din po tayo, though we have flesh and we have soul, and the spirit is the one directly connected with God. So kailangan po yung espiritu natin mismo ay puspos na espiritu ng Diyos upang tayo po ay patuloy na maging kagamit-gamit sa nais niya sa ating mga buhay. Ayon po sa Ephesians 3:16 and 17, sabi niya dito ay, For this reason I kneel before the Father. I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being so that Christ may dwell in your hearts through faith. So yun po yung gusto ng Panginoon mangyari sa atin, na mapuspos tayo ng kanyang kalakasan upang ang kalakasan nagbumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus ay magampanan natin yung kanyang hinihiling sa buhay sa bawat isa sa atin. We cannot in our own strength live the kind of lives that Jesus wants us to live. It is Jesus living within us by His Holy Spirit who enable us to obey Him. So yun po talaga ang katotohanan na tayo ng mga sumunod sa Kanya, nagpasailalim sa Kanya at ipinaubaya natin sa Kanya ang pamamahala, ay tayo po ay nagagawa po natin siyang sundin at paglingkuran because God's Holy Spirit is in our lives. So before we can understand why the Holy Spirit is so important in Christian's life, we need to know more about who He is. So meron po tayong naririnig na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, the Trinity. So we are now talking about the guidance of the Holy Spirit in the life of every believers in Christ. So si Jesus Christ po nung nandito sa lupa ay pinangunahan po siya ng Espiritu ng Diyos. At nang siya po ay lumisan at nagpunta sa lupa, ay nanahan po sa atin ang Espiritu ng Diyos at siyang nagtuturo, gumagabay at nagbibigay sa atin ng lakas upang makasunod at maganap natin yung mga ninanais ng Diyos sa atin sa araw-araw. The night before His death, Jesus spoke to His followers about the Holy Spirit. Sabi niya po rito sa John 14:16-18, I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because
it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. So mula po nung tayo po ay nagpasailalim at nagpaubaya sa Diyos at pinangunahan tayo, yung pong banal na Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Kaya napakalaga na alam po natin yon, because the Holy Spirit is the Comforter, the one who will be with us forever, the Spirit of truth who is dwelling in every believer. Because the Holy Spirit is God. So siya po ay Diyos din. Siya po yung Diyos talaga na sumasa atin sa panahong ito, na bagamat di po natin siya nakikita, He is an impersonal force. He is the third person of the Trinity. He has been at work in the world since creation and is now continuing the work what Jesus began in and through the Christians. So ipinagpapatuloy niya po yung ginawa ng Panginoon dito sa lupa noon, ang ihayag ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng mga tagasunod ng Panginoon. The Christians are now the witness all throughout the world. And there is a question here. Why did the Holy Spirit come? So makita po natin na sabi ang Panginoon mismo nagturo nito sa John 3:3-6. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked, "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Flesh give birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit." So yung po mismong Espiritu ng Diyos at ang kanyang salita ang nagbibigay ng panibagong buhay sa bawat mananampalataya sa Panginoon. So, He came so that we may see the kingdom of God. Dumating ang banal na Espiritu para makita ng mga tao ang kaharian ng Diyos. That our spiritual eyes may be open, para mabuksan yung ating spiritual na mata. At paano? Tayo po ay ma-regenerate. Tayo po ay ganap na mabago. Tayo ay ma-born again. Tayo po ay muling maisilang sa Espiritu ng Diyos. So sabi rin po ng John 16:13-14, "But when He, the Spirit of truth, comes," ito po, bakit siya dumating? "He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come from me, that He will receive what He will make known to you." So the Holy Spirit come, who will guide us into all truth and show us things to come. So siya po yung maghahayag ng mga bagay na katotohanan at sa mga darating na pangyayari sa buhay ng mga tao. Ihahayag niya sa atin at kanyang pararangalan ang Panginoong Hesus. At bakit pa po siya dumating? Isa pang bagay, sabi diyan, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you." So, kapangyarihan, kalakasan, kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu. "You will be my witness." Magiging saksi kayo sa Jerusalem, in all Judea, Samaria, and unto the ends of the earth. So, yun po yung kanyang pakay. Bakit dumating siya? Upang bigyan tayo ng kakayanan o kapangyarihan upang sumaksi sa mga tao patungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, dahil sa kanyang pagdating, tayo ay, we will receive power after the Holy Ghost is come upon you. You shall be witnesses. So darating yung panahon na kaya po nating maghayag, kaya po nating magtiwala sa Diyos, kaya po natin, dahil meron po tayong lakas na pinangungunahan tayo, pinamatnubayan tayo ng banal na Espiritu. So meron pa pong question. What does it mean to be strengthened by His power? Bakit kinakailangan po tayo na mapalakas ng kanyang kapangyarihan ng banal na Espiritu? So from the moment that we fully submit ourselves to God, by faith, the Holy Spirit comes
to dwell within us, making Christ a reality to us. So yung banal na Espiritu mismo ang nagbigay sa atin ng kakayanan para maging makatotohanan yung ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. At makatulad po natin siya nung siya nasa lupa na naging masunurin sa Ama. So ito po yung paraan bakit dumating ang banal na Espiritu sa atin at tayo po ay mabigyan ng kakayanan at kalakasan upang masundan natin at magampanan natin yung ginawa ng Panginoon. Maghayag ng salita ng Diyos at mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Yan po yung pakay ng banal na Espiritu, why He came. At isa pa po, ito pa po yung isang matibay na bagay, bakit siya po ay dumarating? Sapagkat sabi na, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and you are not your own. So, sa panahong dumating na at ipinaubaya na natin ang buhay natin sa Diyos, naging templo tayo ng Diyos. Templo tayo ng banal na Espiritu. Kaya yun po isa pang bagay na kanyang pinananahanan ang lahat ng nananalig kay Kristo upang sila makapamuhay na makadiyos, matuwid at may kabanalan sa harap ng Diyos mismo. So as we walk in the power of the Holy Spirit, Jesus Christ continues to live His life in and through us. The person who is walking in the Spirit is said to be filled with the Holy Spirit. Totoo naman po, no? Pagka pinananahanan tayo ng banal na Espiritu, tayo po yung mga taong pinangungunahan ng kanyang katwiran at kabanalan. Kaya meron po akong isang illustration dito. Yan po yung isang illustration na kung atin po titingnan yung bangko, yan po yung buhay natin ng isang tao. At kung tayo po, yan po yung sentro ng buhay natin, kapag ka naipaubaya at naisuko na natin, naging born again talaga tayo at naging masunurin sa Diyos, yung pong cross na yan po ay si Kristo na ang sentro ng buhay natin. At yung ating sarili ay nagpaubaya na, nagpasakop na sa ilalim ng pangunguna ng Panginoong Diyos. So sina po ay nasa baba at nakasentro po ang Panginoong Hesus sa buhay natin. So sabi diyan, the man who is walking in the power of the Holy Spirit lives in conscious submission to God. He depends on God for power to live the Christian life, enjoying fellowship with Him, that is prayer, and confessing with sin as he becomes aware of it. So nagkakaroon po siya ng conviction sa kanyang mga kamalian sa araw-araw, sa bawat sandali. So meron po siyang conviction of the Holy Spirit because the Holy Spirit is dwelling in every believer. So, nandiyan po ang bagong buhay, nandiyan po yung mapayapang buhay, nandiyan po yung makadiyos na pamumuhay. So, ito pa ang bunga, ito po ang resulta kapag tayo po ay napuspos ng banal na Espiritu. Ang bunga po ng ating buhay ay ganito. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. So, ibig sabihin, napuspos po tayo ng lahat ng quality ng Diyos o yung kanyang karakter. Na tayo po ay naging mapagmahal, meron tayong kagalakan, kapayapaan, meron tayong pagtitiis, kabutihan, kabaitan, katapatan, kaamuan, at pagiging self-control. Amen po ba? Maliban po dyan ay meron po tayong pangunawa sa salita ng Diyos. At meron po tayong effective prayer life. Meron po tayong growing trust in God and victory over temptation and become a faithful witness in Christ. So tayo po ay nagiging effective, nagiging fruitful po ang buhay natin whenever we submit totally our life to the rule of the Holy Spirit. What are the consequences of not walking in the power of the Holy Spirit? Ano po ang magiging dahilan o bunga? Ano ang magruresulta? Although the Holy Spirit lives within all the Christian, not all Christian are submitting to Him. Yun po yung problema. Bagamat ikaw po ay tinuring ng anak ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoon, pero
hindi ka po nananatiling submissive sa Diyos at hindi mo nararanasan ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo, kaya kung minsan meron ka pong pangamba, takot, balisa, magulo, wala kang galak, wala kang peace of mind. Why? Because hindi po nakasubmit ang buhay mo sa Diyos. And you cannot even influence the people near you or your friends or your neighbors. Why? Because you still are living in a selfish way of life. Wala po yung pangunguna talaga ng banal na espiritu sa buhay mo. So, kapag ganun po ang nangyayari, ano po ang magiging resulta niyan? Ganito na po ang diagram natin. Yung pong self o yung sarili, nandun na po sa sentro ng buhay ng tao. At si Kristo ay nasa ilalim, hindi makakilos, hindi makagalaw. Yung kapangyarihan ng Diyos ay wala. Naging ibabaw yung kagustuhan ng tao. Self no longer submit to Christ and Christ no longer at the center of the life of a man. So, yun po yung nangyayari. Saka, pagka hindi po tayo ganap na nagpasakop sa Diyos, tayo na po ang mamamahala sa buhay natin at ang magiging resulta niyan ay we will live by our own strength instead of submitting to Christ and drawing on His power. So, we fail to confess our sin when convicted by the Holy Spirit. Why? Because nagkakaroon na po tayo ng selfishness. Nagiging matigas na po ang ating kalooban. Kaya, ang result nito ay may discouragement. Wala na po tayong quality time sa prayer. Wala na tayong desire to study the Word of God. Nawawala po yung pag-ibig natin ng totoo sa Diyos. Up and down ang spiritual life natin. Bukas okay, susunod hindi na po tayo consistent. Living by rules and regulation and not in the truth of God's Word. So, nagkakaroon na po tayo ng destructive criticism, nagiging mapapuna tayo, hindi na po tayo positive, hindi na po tayo instructive, constructive, destructive na nangyayari. We always worry, merong mga guilt conscience tayo, self-indulgence, lust, temper, jealousy, and constant complaining. Yan na po yung result when the self is in the center of a man and Jesus Christ is no longer at the center, then you will see trouble comes. Wala nang peace of mind, wala na pong maayos na buhay. How then can we be strengthened? Paano tayong muling mapapalakas ng kapamahalaan o kapangyarihan ng banal na espiritu? Paano tayo muling makakabalik o makaka-recharge? Kasi po nadi-discharge tayo, parang yung ginagamit na sasakyan o kaya katulad ng camera o video, kapag naubos yung battery, hihina, magsi-shutdown. So, ganun din nangyayari sa atin. How to be filled with the Holy Spirit? Paano? Ganito sabi po, be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. So, magpatuloy tayo, magpaubaya, magpasakop, at hangarin ang pangunguna ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng panahon sa Kanya at patuloy tayong tumiwala sapagkat this life does not belong to us. We do not do it by our own selves. Hindi natin kaya na hiwalay tayo sa Diyos. Tayo na nagdesisyon. Tayo na nagpasakop. Tayo na tinawag. Tayo na pinili ng Diyos. Kailangan kasama natin lagi ang Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-isa. We are commanded to be filled with the Holy Spirit. And we are given a promise. Every Christian not only has the prerogative to be filled with the Holy Spirit, but every Christian is admonished to be filled with the Spirit of God. So, meron po tayong pribileyo na tayo po ay laging mapuspos ng banal na Espiritu at tayo po ini-encourage lagi na tayo po ay laging mapuno ng kapamahalaan at pangunguna ng Diyos upang sa gayon ay hindi po tayo magkasala laban sa Diyos at tayo po ay hindi malayo sa Kanya. At sa gayon ay mabigyan natin siya ng kaluguran at karangalan sa lahat ng oras at sandali ng ating buhay. So, kailangan po natin, katulad ng isang sasakyan din, na mayroon pong fuel tank. Kapag tumakbo po ng tumakbo yan, madidrain po yung gasoline at mawawala ng power yung makina,
At di na makakatakbo yan. Wala nang mararating. So, gayon din po tayo. We need to recharge ourselves from time to time in the presence of God, to dwell in His presence, to receive His power, to receive His instruction, to receive His joy, to receive His goodness, to receive all the provision that we need in this life para hindi po tayo mabalisa at hindi po tayo mahirapan sa araw-araw na buhay. Kasi hindi po natin kaya yung sarili lang natin, hindi natin kayang kontrolin, hindi natin kayang paglabanan yung ating pagkainis, yung ating pagkabagot, yung ating galit, yung ating damdamin. Kung minsan napakanipis tayo, makarinig lang tayo ng isang salita, nagagalit na tayo. Wow! So we need really the Holy Spirit to comfort us, to guide us, to teach us. Kaya sabi po ng Romans 6:11, you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. So, hindi na po tayo dapat bumalik doon sa lumang buhay na nagkakasala tayo araw-araw. Dahil tayo po ay buhay na kay Kristo, alive in Christ, patay na tayo sa dati nating buhay. Tayong mga sumunod na sa Diyos, tayo na nagpasakop na sa Diyos, hindi na po tayo dapat mamuhay sa sarili nating kagustuhan, nahahantong sa kalungkutan at kaguluhan. Kaya tayo po dapat ay makontento na sumunod doon sa buhay natin sa Panginoon. At yun po yung pinaka-best. The best thing to do is to obey God. Ikaw na tinawag ng anak ng Diyos, ikaw na nagpasakop na talaga sa Diyos. Huwag ka nang hihiwalay dyan. Ituloy-tuloy mo yung buhay na yan na tinanggap mo sa Diyos. Kaya nga sabi rito, kay Zechariah 4:6, then he said to me, this is the word of the Lord Zerubbabel, not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya mag-isa yan. It is by God's Spirit that you will be able to endure, that you will be able to be victorious, that you will be able to push through on things that requires God's wisdom, strength, and the heavenly ability. You cannot do it alone. It is only by the power of the Holy Spirit, not by your own might. Therefore, if a Christian is not filled, he is disobedient to the command of God and is sinning against God. Tama po yun. Kasi po, iiral na doon yung kagustuhan mo kapag hindi ka na nagpapasailalim sa pangunguna ng banal na Espiritu, ang kagustuhan mo na. Ay pagkakagustuhan mo na, hindi nakalooban ng Diyos yun. Di po ba? So, you start to disobey and that is sin. In order to use it again, yung ating buhay na malakas, matagumpay, at effective witness, God wants us to be refilled from time to time. Kailangan natin mag-recharge. Kailangan natin ma-refill. As God commanded us, we must be filled with the Holy Spirit moment by moment. We should always have the Spirit-filled life. Amen. Dahil po yan po ang magdadala sa atin upang maunawaan natin na we no longer will enjoy our old self, our old life. Hindi na natin ma-enjoy yan. So we need to push through with the life in Christ Jesus because this is the best life that we can live by. Amen. So yun po ang sinabi ng Zechariah 4:6. Not by my nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. At gayon din ang sinabi ni Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan po yung binanggit ni San Pablo na kung saan ay nung siya po ay nagpasailalim na sa Diyos, hindi na po ang sarili niya ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ang Panginoon na ang may-ari sa buhay niya at lahat na ng gusto ng Panginoon ay kanya na pong sinunod at hindi na po siya nangarap pa para sa kanyang sariling kapakanan, kundi yung gusto na ng Diyos hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hanggang siya po ay
matapos na ang kanyang buhay sa mundong ito, naglingkod po siya ng tapat sa Panginoon. So, Christian who live out of fellowship with Christ will no longer enjoy the Christian walk. Kapag ka ikaw po ay lumayo sa pakikiisa sa Panginoong Hesus, mawawala po sa iyong hindi mo na ma-enjoy yung buhay Kristiyano. Mawawala na po yung kakayanan mo na maghayag patungkol sa Panginoon. Wala ka na pong concern doon sa mga taong nangangailangan ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. So mananabang ka na. Mawawala na, kumbaga sa asin, mawawala po yung alat mo, yung lasa, o yung ilaw mo, magiging dim light na. Unti-unting dumidilim. So wag muna sana dumating sa atin ito. Dahil po, tayo po ay pinaglalaanan ng pansin ng Panginoon na hindi mangyari sa atin ang mga ganitong pangyayari dahil po ito po ay makakaapekto una sa ating buhay, sa ating pamilya at sa ating mga mahal sa buhay na doon tayo dinadala ng Panginoon. What are the reasons that one who may experience the joy of His presence would reject the will of God and choose to go his own way? Ano naging dahilan? Ano ang naging mga pangyayari? Bakit siya po ay huminto na o nire-reject niya na po yung kalooban ng Diyos sa buhay niya? Maaari ito po yung mga sumusunod na dahilan. Bakit po ang isang tao na pagkaraan niya nananalig, pasakop sa Diyos ay hindi po nagpapatuloy na sumunod sa Diyos? Bakit po? Meron po siyang pagkukulang sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Dahil po ang salita mismo ng Diyos ay sinasabi na ang bawat tumanggap sa Panginoon ay pinagkalooban ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. So anak ka po ng Diyos, baka hindi po natin alam. Anak po tayo ng Diyos, tayong nagpasailalim sa Diyos. Tayo na nagpasakop sa Kanya, tinuring na po tayong anak ng Diyos. So dapat maging masunurin po tayo. Kapag nagkulang po tayo ng kaunawaan patungkol sa salita ng Diyos, unti-unti po talaga na tayo po ay i-reject natin yung kagustuhan ng Diyos dahil kulang po tayo sa pangunawa. So dyan, 1:7, binabanggit din po dyan, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So dapat malaman po natin na tayo po nilinis na at hindi na po tayo dapat bumalik pa sa karumihan ng buhay. So magiging sagabal po yan ng malaki kapag hindi po natin talaga naiintindihan na pinawi ng lahat ng Diyos ang dungis sa buhay natin. Ang lahat ng hirap at pasakit na yan, ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng kahirapan, inalis na po yan ng Diyos. Huwag na po tayong bumalik dyan. Kundi magpatuloy po tayo dun sa pagsasaliksik at pakikinig ng kanyang mga salita upang umiral sa atin yung kaliwanagan kung sino talaga tayo. Malaman natin yung ating true identity, yung ating calling, yung ating mission sa buhay. Doon po ang focus talaga natin. Ano pa po? Meron pong pride marahil sa buhay natin. Likewise, you who are younger, be subject to the elder. Clothe yourselves, all of you, with humility. Di ba? Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, meron po tayong marahil natitira pang pride na hindi pa po natin na isusuko sa Diyos yung ibang aspeto ng buhay natin at pinangungunahan tayo ng ating sariling kalooban o sarili nating diskarte, sarili nating plano. Pride po yan na ayaw po ng Diyos na umiral pa sa atin yan. Because it is so dangerous to go against God's will. Pride was the sin of Satan. Siya po yung original sin. Original sin po yung pride. Pride was the first sin of Adam and Eve. Pride is the root of man's self-imposed estrangement from God. God is opposed to the proud, but give grace to the humble. Ito po, ang Panginoon ay nagpapala, binibiyaan niya yung mga mapagpakumbaba. So yung mga mapagmataas ay kanyang ino-oppose. Ayaw niya po yan. Pangatlo po ay, ito po, takot. Yung pong hindi tamang takot.
Meron po siyang pangamba, fear of men, lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. So may takot siya saan? Sa tao. So masasabihin ng mga tao, lagi na lang natin niintindihin kung ano sasabihin ng tao. Kung ano ang alalahanin mo lagi, kung paano na, kung anong sasabihin nila sa akin. Parang ganun. Iniintindihan natin yung sasabihin ng tao kaysa dun sa sasabihin ng Diyos. Iniintindihan natin yung kagusto ng tao kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Mali po to. Fear of men po yan. Mali. So dapat po hindi po tayo maging men pleaser, kundi God pleaser. So kapag men pleaser tayo, kalaban na natin ang Diyos. Dahil hindi po nasusunod yung gusto ng Panginoon sa atin, kundi yung kagustuhan ng tao na ating sinusunod. The Lord favors those who fear or obey Him. So kakampi natin ng Diyos kapag siya po talaga ang ating binibigyang kaluguran at hindi ang sinumang tao. Kaya sabi niya, for whoever is ashamed of me and of my words, and of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. So, ikahihiya rin palo tayo ng Diyos kapag tayo po ay ikinahiya natin siya sa mga tao. So, fear of men ito. So, hindi po dapat gano'n na we want to please people, pero against the will of God naman pala yung gagawin natin. So, hindi po tama ito. So, mag-ingat po tayo. Number 4 po, yung secret sin, yung tinatagong kasalanan. Pero sabi po nga ng Panginoon, wala po tayong may tatago sa kanyang harapan. Lahat po tayo ay naked in the eyes of God. Tayo po ay hubad, kilala, nababasa niya tayo at nalalaman niya every small secret that we keep in our hearts. Alam po lahat ng Diyos yan, kahit saan mo itago yan. Alam po ng Diyos yan. Pero ito ang pangako niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Buburahin niya naman kapag tayo po ay inihayag at isinuko, humingi ng tawad sa Kanya. Burado. Pero kung itatago po natin yan, ay nako, hindi po nakakalugod sa Diyos yan. Magiging kabigatan ng buhay natin yan. Ayaw niyo po nang maging mabigat ang buhay. Di po ba? Na laging merong daladala na hindi nararapat. Katulad ng pagsisinungaling, mga cheating, or ano po ba? Cheating on exam o mga estudyante. Stolen merchandise. Is there anyone whom you have not forgiven? O yung unforgiveness. So yan po yung mga mortal sin yan. Unforgiveness. Mortal sin po yan. For God is forgiving you, you must forgive others as well. So, hindi po natin dapat na panatilin sa atin yung galit o yung puot. Ano pa po? Kamunduhan, worldly mindedness. Sabi ng 1 John 2:15-17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desire of the eyes, the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away, and away along with it, its desire. For whoever does the will of God abides forever. So every Christian should make careful and frequent evaluation of how he invests his time, talent, and treasure in order to accomplish the most for the cause of Christ. So napakahalaga na meron po tayong meron po tayong evaluation. Meron po tayong inventory sa ating mga sarili upang sa gayon ay mapanatili po sa atin ng Diyos yung tunay na iisang paglilingkod, at yan ay paglilingkod sa Diyos at hindi ang ating sarili ang pinaglilingkuran o ang mundong ito. But sabi nga ng Matthew 6:24 and 33, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. You cannot serve God and money. At sa 33,
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So single-mindedness ang kailangan dito mga kapatid. Na tayo po ay, kung talagang sa Diyos, sumunod tayo sa Diyos, magpasakop tayo sa Diyos, mamuhay tayong maka-Diyos, at maging matapat tayo na mga anak ng Diyos. Isa pa po, lack of trust in God. Ito na po mga kapatid, ang huli. Lack of trust in God. Bakit po kung minsan ang mga tao po ay hindi po matagumpay sa buhay? Wala po silang totoong pagtitiwala sa Diyos. Nasusunod po yung kanilang sistemang sarili. Yung paraan ng mundo, yung paraan nila, at yung talagang pagtitiwala sa Diyos ay isinisantabi. So sabi po ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. Yan po ang kailangan. So tayo po mag-inventory. Linisin po natin yung ating mga bakuran, yung ating mga buhay, yung ating mga puso, isipan. Tingnan po natin, baka may mga hadlang dyan kung bakit tayo ay balisa sa buhay, bakit tayo ay hindi nag-iilaw, bakit tayo ay walang madala, wala tayong ma-witnessan. Something is wrong with us. Wala pong anak ng Diyos na baog. Pakatandaan niyo po yan. Wala pong anak ng Diyos na baog. Ibig sabihin, may bunga kayo. Wala pong puno na ginawa ng Diyos na dapat na mamunga ay hindi mamumunga. Hindi po, mamumunga at mamumunga yan dahil punong kahoy yan. Kung tayo po ay itinulad sa isang punong kahoy na mamumunga, dapat mamumunga tayo. Wala pong ganun na ginawa ang Diyos na baog. Tayo po ay dapat mag-witness at manganak ng mga taong susunod at magpapasakop sa Diyos. So you need to be strengthened with power by His Holy Spirit. You cannot do it alone. You cannot. So therefore, sa ating pagtatapos, know that we are the temple of God. Present your body a living sacrifice. Consider yourselves dead in sin and alive in Christ. Be strengthened with power by His Holy Spirit. You can do it if you are willing and obedient. You shall eat the fruit of the land. Pagpalain tayong lahat mga kapatid na ating Diyos na buhay, na ating Ama na napakabuti, na naghihintay sa atin, na tayo ay mapagpala, na tayo mabuhay na mapayapa, na tayo ay maging mabunga, na tayo maging ilaw at asin, at tayo po ay maghayag ng kanyang mga salita, na magbibigay ng kaliwanagan sa mga taong nadidiman, sa mga taong nahihirapan, sa mga taong mamamatay ay mabigyan ng pag-asa at magkaroon sila ng paraan para makapasok sila sa kalangitan. It is you and me ang gagamitin ng Diyos. Kaya we need to be strengthened by the power of His Holy Spirit, or else we cannot do it. Pagpalain tayong lahat ng Diyos at tayong lahat ay maging matatag, matibay sa araw-araw na ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mahal tayong lahat ng Diyos. God bless you mga kapatid. Wherever you are, God is with you to bless you, to empower you.